Okay, good day. Katatapos lang nating magkarwas ng ating mga sasakyan. So, bukas ay start na tayo ng trabaho. So, isang linggo nang nagkaroon ng delay yung ating mga trabaho dahil doon sa problema doon sa sasakyan na inaasikaso natin. So, napakahabang panahon na, no? September 7 hanggang ngayon. September 7, 2023, hanggang ngayon. So, yan pa rin yung dala-dala nating problema. Okay, so start na tayo ng trabaho bukas. So, nandito na yung mga trabaho natin, oh. Ayan, oh. Naka-ready na. Yes, so tinambak na namin dito. Dito kami gagawa bukas para matapos na namin yung mga nakapending naming trabaho. And ayan, kinlining na rin namin, kinarwas na namin itong mga sasakyan para bukas pag start ng trabaho, kung lalabas mo yung sasakyan, so malilinis. So yun pala yung L300 namin na 2023 model, oh. Yan, so yun yung kauna-unahang service na ginagamit namin, na binili namin ng brand new. So ito naman yung expander na nagkaroon nga tayo ng issue. So yung problema naman is pinasa na natin dun sa DTI. So aantayin na lang natin yung resulta, kung ano yung magiging resulta ng investigation nila. So bahala na ang DTI doon. So kailangan nating mag-move on, kailangan nating magtrabaho, hindi natin pwede i-focus or ubusin yung oras natin dahil dito sa problema na ito. So, may mga itatakil lang ako. Papasok tayo sa opisina mamaya and ipapakita ko sa inyo yung mga papers dito. Ayan. So, bago namin pala umpisan yung videos na yan, is hihingi ako ng kaumanhin do sa mga tao na nasagasaan natin. So, hindi ko alam kung sino do sa company, kung sino man ang laging involved or nasagasaan namin. So, hindi po namin sinasadya yun. So, ang sa amin po is naglabas kami ng saloobin dahil doon sa pagkadismaya namin. Pagkadismaya namin bilang consumer, bilang customer, na hindi kami nabigyan ng magandang serbisyo ng isang kasa na inaasahan natin na magiging maayos. So, ayun. Kaya, sabi ko nga, move on na tayo. Kahapon naglabas kami ng video. Gusto na namin kalimutan sana yung problema, pero andyan pa rin. Kaya ipinagkakatiwala na lang namin sa DTI kung ano man, kung papanigan tayo ng DTI. So kayo, nakasubaybay naman kayo do sa mga talagang nangyari dito sa issue na ito. So kapaglabas kami ng mga saloobin at hinanain namin dito sa social media dahil hindi natin alam kung saan ba tayo pwedeng lumapit or kung paano ba yung gagawin natin, kasi isa rin lang naman tayo sa ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino na gusto nang maging maayos. So hindi natin alam kung may aasahan ba tayo. Kaya ang ginawa natin, inilapit na natin sa DTI kung ano man ang maging resulta. So yun na yun, kung ano yung sabihin ng DTI. So pinasa na namin yung report and may mga idinagdag pala kami doon na report na hindi namin din inaasahan. So kahapon lang din namin nakita yung mga problema na yan. So papasok tayo sa opisina. Okay, so nandito ngayon tayo sa opisina. Nagkukwentuhan lang naman kami tungkol dito. So sabi ko nga sa kanya, mag-move on na kami. So hirap mag-move on, no, sa ganitong problema. So ipaubaya na lang natin sa DTI. So bago natin umpisahan pala, katulad nga na sinabi ko, pasensya po doon sa mga natamaan ng video, hindi po namin yan sinasadya. And kung sino man yung company na natamaan, hindi po namin sinasadya. Naglabas lang po kami ng aming saloobin bilang customer, bilang consumer. Dahil nadismaya kami. So customer's feedback lang po yung inilabas namin, yung sama ng loob namin. Okay, so umpisahan lang po natin. Yung issue po na ito is nag-umpisa ng September 7 based doon sa mga napanood yung video na nagka-problema doon sa preventive maintenance ng September 4 yung sasakyan natin. Then September 7 lumabas yung problema and September 8 binalik natin sa kasa yung ating sasakyan.
So, umabot ng December 15 bago nila napalitan. So, nag-request tayo na palitan ang sasakyan dahil natuyuan ito ng langis. So, alam naman natin, kahit naman siguro sinong mekaniko, yan ang isasuggest sa atin. Hindi tatagal ang makina na natuyuan ng langis. Okay, kahit sabihin nila na okay yung sasakyan. Okay, so umpisahan lang natin dun sa ibinigay nila sa aming checklist nung ni-receive yung sasakyan. And ang nakita lang natin is yung dent sa left door, passenger, scratches sa driver side, and hindi pa lang ibig sabihin itong foot flooding na ginagano nila na to. And syempre medyo madumi yung unit. So yun lang. So compare naman doon sa ipinalit nila. So December 15 pala pinalitan yung sasakyan. So kinabukasan, itinawag kaagad namin yung mga problema sa kanila. So wala pang 24 hours. Parang nasa 12 hours pa nga lang dahil gabi diniliver dito yung sasakyan. So ikaw na yung yung naging report lang na binigay sa amin kaya napakahirap tanggapin. So yun doon sa naunang report pala na ini-offer nila pagkatapos mong masira yung sasakyan. Nandiyan sa'yo. Oo. Sige. Bali nag-email sila. Sabi nila dito, yung sasakyan, ang pwede lang nilang maibigay is covered pa rin daw kasi ng 3 years warranty. So 3 years warranty. Example daw, yung mga issue, concern, yung concern namin sa sasakyan, yun lang yung maibibigay nila kung ano lang yung maging problema. Tapos wala namang iba kung magkaroon ng, kung 5K to 10K PMS, tsaka yung free parts and labor, sagot nila. Yan lang yung may bibigay nila doon sa complaint namin. So yun yung ini-offer nila pagkatapos nung sinasabi natin na nagkaroon ng kapabayaan. So maliwanag naman na kapabayaan dahil yung drain plug ng oil ay hindi naman po yan basta-basta tumatanggal kung naikabit ng maayos. Sabi ko nga dyan, puputok ang makina pero hindi matatanggal yan drain plug na yan. So yun yung issue na gusto namin ma-resolve. So ang request talaga namin is replacement yung sasakyan dahil alam naman natin. So yung sasakyan lilinawin ko 3 weeks pa lang yon. Pumasok pa lang siya sa 1,000 km PMS. So 3 linggo pa lang namin nagagamit. August 12 hanggang September 4 nung ibinalik namin. Ayun. So yun nga naging tugon nila na ililibre lang yung PMS namin ng 5,000 kilometers and yung parts and labor and papasok lang doon sa warranty na alam naman natin. So ako kahit ako hindi ako mekaniko, so nagpakonsulta din tayo doon sa mga mekaniko. Naghanap tayo yung talagang magagaling na mekaniko at saka hindi magaling na mekaniko yung alam natin na parang OJT lang ang knowledge. Ang sagot nila is iisa. Hindi tatagal ang makina na natuyuan ng langis. So yun. So hindi naman natin i-insisyon kung hindi naman nagkaroon. Kung kapapabayaan namin ang problema, tatanggapin namin. Pero hindi naman namin fault, hindi naman namin kapabayaan. Kaya nga sabi ko, kayo na ang bahalang humusga doon sa pangyayaring yan. Okay, so after nga nyan, yun yung ino-offer nila. And then, yun yung time na naglabas tayo ng video na 4 weeks ang nakalipas dahil hindi kami pinapansin. Hindi kami pinapansin sa email ng Mitsubishi Motor Philippines, hindi kami pinapansin ng manager nila, hindi kami pinapansin. Ang ini-insist pa rin nila is ibabalik yung sasakyan na natuyuan ng langis sa amin. So, doon sa punto na yon, luging-lugi naman kami na consumer o tayo bilang consumer kung sa inyo man tumapat yan. So, talagang talong-talo tayo doon sa pangyayari na yan dahil wala naman kaming naging fault. Ibinigay namin ng maayos sa kanila yung sasakyan, malinis, maayos. So, ang naging problema lang is pina-PMS namin sa kanila, nagtiwala kami sa kanila. And hindi yun libre nagbayad kami ng 2,500 para doon sa preventive maintenance na 1,000 kilometer. Okay, so yun, bayad na. Bayad. So para kaming nagbayad para ipasira yung sasakyan. So yun lang naman ang punto natin dito. So ayun, pagkatapos nun, yun nga yung dumating na yung time na umabot tayo ng mahigit 3 buwan
December 15 sila nagpadala ng sasakyan dito na replacement. So ito pa yung isang nakakalungkot. Nung dinala sa amin ang sasakyan, so gabi. So nagtiwala nga kami na maayos yung sasakyan. And then, alam nyo yung checklist na ibinigay sa amin is blanco. Pero may pirma sa baba. Ayun, no? May pirma pero blanco. So hindi namin alam. Talaga, standard Dapat- nila. Yan, may check yan. Kung ano yung mga nandiyan sa sasakyan, kung ano nakita namin. At saka dapat pala yan na test drive yan. Kasama kami. Tsaka Okay. kasama nung agent. Ayun. So, yun nga yung kinabukasan na para mga 12 o to 14 hours pa lang ang nakakalipas na inireport na kagad namin. Then, nagpapunta sila dito. Pumunta dito yung GM, yung service manager, and yung warranty service. Then, pinaliwanag nga yung mga nakita natin doon sa sasakyan. Andun yung nakatupi doon sa pinaka brake, yung rotor. So may kalawang, and then doon sa ilalim na pinasok na namin is may mga kalawang. Sa makina is may mga spot ng corrosion. Okay, so yun nga yung tinatanong namin kung dumaan yan sa maayos na check, tawag dito, inspection. So bakit nakalusot yung mga ganitong problema na sa amin nyo pa talaga ibinigay, na kami na nga yung nagko-complain na sa amin yung problema, sa amin nyo pa talaga itinapat. So, hindi ko rin alam kung anong naging rason nila, bakit gano'n ang ginawa. And, Kaya na hindi na namin naisip din na i-check yun. Kasi nga, syempre tiwala na kami na brand new, makinis, maganda, maayos. Kung ano yung binigay sa amin nung una, yung ganun talaga ang na-expect namin. So, hindi namin nakalain kinabukasan na ganito nga yung mangyayari, yung mga nakita namin. Kaya talagang Then yung- dismayado talaga kami. okay, yung naging sagot lang nila nung makita, ma-inspection nila yung sasakyan, ayan, ikaw na magbasa. Bali, eto, nag-email din sila, no. December 16, bali, yun nga, sabi nga nila, chinek na nga daw ni Sir, tsaka ni Sir, ulit, yung mga, bali, in-explain naman nila kung saan daw galing yon. So, hindi naman, kasi hindi pa rin ganun talaga ka-convince yung paliwanag nila. Kaya sa amin talaga, hindi katanggap-tanggap kasi. So, syempre, ang gusto namin, yung tamang matatanggap namin. Yung maayos. So, maayos yun talaga. nga, katulad nga, no, kaya pinakita ko sa inyo yung checklist na nilista o ginawa nila nung bago namin pina-receive yung sasakyan, which wala silang nakitang problema, wala silang nakitang kalawang sa kahit na anong bahagi ng parts ng sasakyan. And ang nakalagay lang dun is yung vent left door at saka yung passenger. And yung mga hairline scratches sa may driver side. So yun lang. So maliit na problema o maliit na scratches. So sa 3 ang linggo na nagamit namin, and syempre yung sasakyan na ibinalik namin, hindi na namin na ikaruwas kasi nung kinabukasan ng umaga, ibinala ka agad namin. September 8 yun. So yun May lang. sabi pa nga nila dito, may note pa sila, Sabi nila, kumbaga, binigay na nila yung efforts. Tapos, exhausted na, given this financial account. So, kumbaga, parang problemado na sila dun sa ibinigay nila sa amin. Pero yung problema na ibinigay nila sa amin, hindi rin nila naisip yon. Parang sila lang ang problemado. Parang kami wala lang. Parang sila lang talaga. So, ina-accommodate na nga daw nila. Tapos, kung ano daw yung may offer lang nila is repair lang. So, isusolve lang nila yung kung ano yung mga concern namin. Yun lang yung offer nila. Hindi na nga kaya nilang ibigay kung ano yung tama para sa amin. Then, correction ka pala ha. Simula September 8 hanggang December 15, wala po silang ibang ini-offer sa amin service vehicle, which is dapat pala is right namin yon. Bibigyan kami ng service vehicle, babayaran nila lahat ng danyos na naging problema, dahil yung problema naman is hindi naman nag-start o nag-umpisa sa amin, dahil yung problema ay nanggaling sa kanila. So, yun yung isang nakakalungkot na pangyayari, na yun yung parang doon sa estado ng buhay natin, dahil ordinaryong tao tayo, parang yun lang ang kaya nilang ibigay sa atin.
siguro kung anak tayo ni congressman, ni mayor, ni governor, so baka andoon yung pag-aasikaso nila. So yun yung nakakalungkot na Yung buhay natin. Yung magandang serbisyo na talagang tama at dapat sa ating mga consumer. Kaya yung issue na ito is dinala na namin sa DTI dahil yung ipinalit nilang sasakyan is hindi kami naging hindi katanggap-tanggap. So nakita nyo naman yung mga video, talagang may scratches, may kalawang, and kayo mismo pinaghusga ko kung sa tingin nyo ba brand new ba talaga yan. So maaaring brand new nga, sinasabi natin brand new sa papel. And then yun nga yun, dinala namin ito doon sa Laguna para ipacheck sana, which hindi tayo in-accommodate o hindi tayo tinanggap doon, kaya binalik natin. Kailan tayo pumunta? Friday? Thursday? I think Thursday. Pumunta tayo doon. December 3. December 3. Monday, tapos hindi tayo nakaabot. Tuesday. Hindi, yung bumalik na tayo. Nung bumalik kami dito na ulit sa casa. Yun. Ano na yun? Okay, so January na, di ba? Okay, January na. January 3. Kasi ni-schedule nila tayo ng January 5. Kasi nga daw, wala na daw yung schedule ng MMPC. MMPC. Yun yung taga-planta. Wala na daw schedule. Kaya, ini-schedule na lang kami January 5. Kaya lang, ang tagal din. Sobrang tagal din. From December 15 hanggang January 5. December 16 pala yung complaint natin eh. December 16. So, yung complaint namin December 16, pinag-antay pa kami hanggang January 5 daw. So, medyo napaaga-aga lang yan. January 3. No? January 3 na kami kinontak nila, sabi nga nila pwede na daw yung MMPC nandun na daw yun, i-schedule na daw kami. So kami, gumawa na naman kami ng schedule namin para syempre nga naman makasunod dun sa schedule nila. Okay, so biniyahin namin ulit yung sasakyan simula dito hanggang doon sa casa. So, biniyahin namin, dinala namin doon. And ito pa nga isang hindi ko alam kung matatawa ako, malulungkot, or alam mo na ang naging tugon ng taga-MMPC is normal lang daw yung mga kalawang na yan because of the oxidation. So ang kino-question ko doon, bakit nyo nire-release ng ganyan? Ganyan ba yung sasakyan na binibigay nyo doon sa ibang customer? Ganyan na may mga kalawang, scratches. So yun yung tinatanong natin. And then nakakatawa pa nga dito, yung tupi doon sa brake. Ang sagot lang sa brake, inuunat lang naman yan. Unatin na lang. Sabi nga. Diba? So, parang sa amin as customer na parang gusto nila sabihin na napakasimple lang gawin yan. Napakasimpleng gawin nung nakita nating nakatupi doon sa brake. So, tama ba? Tapos hindi rin maganda kasi yung yung deliver niya ng term sa amin is inuunat lang naman yan. Kumbaga parang kami nagagawa, kayo na. Wala naman silang offer eh. Wala naman din silang sinabi kung anong gagawin doon. Wala pa silang basta offer kung anong gagawin. Ganun lang sinasabi nila. Parang simpleng bagay nga lang. Pero hindi kasi, di ba parang hindi naman ganun kasimple yun kasi nga, expected nga namin wala siyang damage. Di ba? Brand new nga eh. Kumbaga, kung brand new, maganda. Hindi naman siguro sila naglalabas ng mga brand new car na ganyan eh. Ayun, yung diba? kung dumaan sa inspection yun, ganun ba yun dumadaan ang inspection nila? Kung ito, dagdag ko kung yung sasakyan is hindi pumasa sa amin bilang consumer, so dapat mas mataas ang standard nila sa inspection. Kung kami ang inspection namin, hindi na pumasa sa amin ano lang ba yung nalalaman namin doon sa sasakyan? So, dapat mas mataas ang standard nila compare sa ating mga consumer. So, bago nila ilabas yung sasakyan, is siguradong maayos na maayos and walang masasabi ang consumer at ang customer. Kasi ibibenta nila yan sa atin Hindi mo naman babayaran ng bargain yan Pag may nakita kang gasgas, bargain. So, ito na lang ang presyo niyan. Magkikipagtawaran ka. Which kung ano yung original price niya, kung ano yung SRP price na ibinigay nila, yun yung babayaran natin as consumer, as customer. Di ba? So, ito pa ang nakakalungkot Kakahapon lang namin na-verify yung isang malaking problema pa pala nito na ibiniyahin na namin yung sasakyan. Ito lang kasi yung binigay nila Okay. From dito sa atin sa North Caloocan hanggang sa Laguna, and then biniyahin natin, ginamit na rin namin, nagamit na rin ng anak ko yung sasakyan, which is umaasa kami na maayos.
So, ang isang nakakalungkot pala doon, yung insurance pala na hawak namin na ibinigay nila is third party liabilities na ang sakop lang ay kung makabangga ka ng tao. Which is hindi siya katulad ng isang insurance na nauna na ibinigay sa amin na prudential guaranteed na insurance, comprehensive. Comprehensive Na sakop ang carnap, sakop lahat, yung makabangga ka, umabangga ka, so sakop dito, and then yung maging issue do sa ibang part ng makina isakop ng ating, kung mabaha yata yung sasakyan, isakop ng ating insurance na ang halaga is nasa 30,000 plus itong insurance na ito. So ito yung nakakalungkot no? Parang galing Quiapo. Yan Binigay nila isang papel lang yan. Sabi nila pwede daw gamitin ang sasakyan. Hindi siya original. Photocopy pa. So, ang malupit pa nito, paano kung yung sasakyan namin is nakarnap, hindi naman natin masabi ang panahon ngayon, nawala, or nabangga, nabagsakan ng puno. So, anong hahabulin pa namin? Gusto naman. So, ito yung isang, kahapon lang namin nakita to. Akala ko kasi, yung insurance na hawak ko is ito, yung comprehensive insurance. So, makita ko is ito pala is comprehensive insurance nung naunang sasakyan namin. Yung ibinigay nila na insurance na nandoon is itong TPL, third party liabilities, which is, ang sakop lang is kung makabangga yung driver na nagkakahalaga ng 100,000. Yun. So, magkaiba po ang TPL doon sa comprehensive. So, yung concern na yan, itinawag pa namin. Pero kung hindi namin tinawag yan, hindi kami nila siguro papalitan or bibigyan neto kasi tinawag pa namin. So, hindi na rin nila a-actionan. So, hindi ko alam kung ano yung meron sa kanila na kaya nga dinala na natin ng tuloy-tuloy doon sa DTI. Kaya yan na rin yung sabi namin na gusto na namin mag-move on sana. So, una lang kasi hindi kami makatrabaho kaya iisip dito sa problema na ito. Buti nga sila eh. Nagjo-duty sila everyday, may sahod sila eh. Tuloy-tuloy ang sahod mo. Kami pagka nagbigay kami ng oras sa kanila, wala naman kami kinikita doon eh. Yung araw natin eh, di ba? Siyempre, wala namang naman babayad eh. Doon na nga lang, yung tagal na nga lang ng paghihintay namin ng sasakyan na from September 8 hanggang ngayon. Abala na, sobrang abala. So yung sasakyan, actually, akala ko pwede na nga namin gamitin talaga. No, pinadala nila. So sabi nila is pwede nyo naman gamitin dahil sa inyo yan. So umuusad at iniikot naman yung kaso. So naging kasunduan lang namin. Kaya lang yung kasunduan namin is verbal na sabi nila pwede namin gamitin. Which is hindi pala talaga namin pwede gamitin yung sasakyan dahil yung insurance namin is third party liabilities lang. So ang pagkakaalam ko dito sa insurance na ito, ang sasakyan bago nila ilabas, dapat naka-comprehensive na siya dahil itatravel mo siya. So kung ano man ang mangyari, sinong magbabayad? So mababaliwala yung niloan mo. Si loan sa bangko yan eh. Sabihin kung na-aksidente ka, nabangga yung sasakyan mo, wala na. Sorry ka na kapag may lang. nangyari, sino sino mag-shoulder niyan? Ito lang, itong TPL lang. Dito pala sa insurance parang mauubos na yung pasensya mo. Ayaw mong magsalita ng masama sa Kaya kanila. nakakapagtaka eh. Bakit ba kami ginaganito? Ayan. Ano bang klaseng tao kami? Ano bang klaseng customer kami? Nagbabayad naman kami ng tama. Diba? Kaya napag-uusapan namin, sabi namin bakit ba, sabi kong ganun wala naman kaming ginawang problema Wala dito kaming naging fault. Kasi, Nagbayad kami ng preventive maintenance nila. Binayaran namin ng 2.5 yun. Bayad naman. Ano pa? Hindi ko alam kung saan kami nagkamali. Ayun. Yan. Hindi namin alam kung sobrang sa amin, nai-stress na talaga kami, sobra. ang laki Sobrang ng stress na to. naging problema na dala-dala. Abala sa amin. Hindi na kasi biro. Kumbaga, siguro kung itong DTI, kung matagal pa to, siguro mag-iisip pa kami ng iba pang option kung sino pa yung tutulong sa amin. Siguro kung may makakatugon ng problema namin, sana mapansin kami. Kasi hindi naman to biro eh. Hindi biro tong ginagawa namin. Itong natanggap namin, hindi biro, hindi talaga katanggap-tanggap. Sobrang sakit sa damdamin namin. Diba? Parang hindi makatarungan talaga eh. So yan, okay na tayo. Ayun. So ulitin ko lang ulit
yung aming video na ginawa doon sa nauna hanggang ngayon na ginagawa namin is nanggaling lang doon sa saloobin namin bilang consumer para makarating doon sa kataas-taasan ng Mitsubishi Motor Philippines na sana bigyan nila ng aksyon. Actually, hanggang ngayon wala silang email sa amin ang Mitsubishi Motors or tawag man lang. So, ang number nila hindi matawagan. Yung track line nila hindi natatawagan yan. Natatawagan mo pero wala sumasagot. So, hindi namin alam kung sino kakausapin namin talaga, kung sino talaga magbibigay ng aksyon. Kasi yung dito sa kasa na pinagdalhan namin, is ito lang ang binibigay sa amin. So, hindi na namin alam kung sino pa yung pwedeng lapitan. Yung tumatawag sa atin, pinorward na namin to sa Viber, pero yung concern namin, wala naman Hindi kami silang sinasagot. feedback Wala pang feedback hanggang ngayon. Oo, kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. So, antay na naman kami na may magparamdam sa kanila kung sino man ang tatawag ulit bukas para i-explain ulit to. Maasa na naman kami. Yan. Sana nga may asahan kami. Hindi namin alam kung may aasahan pa ba kami. Yung sasakyan, nagamit na rin namin. So, pumalo na siya ng 700 kilometers na naitakbo dahil ginamit namin pula dito hanggang Laguna, 2 balik kami. And dito yung paikot-ikot namin. Na yun nga, yung sabi ko, hindi ko alam na yung insurance pala na inabot sa amin is TPL. Kakahapon lang namin. So ito yung mga dinagdag naming report sa DTI. Ito pa pala, no? Kasi di ba nakausap natin si after sales manager. Ang sabi niya is kinakausap niya na yung agent na nagbigay sa amin, nag-issue sa amin ng sasakyan kung bakit hindi diniscuss yung checklist. Sabi ko nga, bakit ngayon lang nila napag-usapan kung kailan tinanong namin. Nagtataka kami, bakit kung kailan lang kami may complain, saka lang sila nag-uusap din. Parang sabi ko, parang matagal na issue, December pa lang eh. December pa lang yung issue, parang ngayon lang sila nag-uusap. So ngayon, mag-aantay na naman kami ng feedback nila kung ano bang napag-usapan nila. So masyadong matagal kasi gusto na namin matapos eh kasi ang dami na namin trabaho na pending dito. Makamove on na kami sa Gusto trabaho na namin talaga mag-move on dito. Kaya sabi kong ganun, ayaw na namin magantay na magantay. Kaya yun pinaka main concern namin. Sana lang maayos na to, maayos na. Saka yung insurance pala na ito, itinawag ko kahapon is walang record sa kanila. Hindi daw nakapasok sa kanila yung record, yung TPL insurance. So, pero sabi naman nila, kung nasa agent naman yon, so okay lang. Kung talagang may record. So, hindi ko rin alam kung talagang meron. Pero sa main ng insurance, tinawag ko is wala yung record na yan. So, okay na, may sasabihin ka pa. Yun lang. Sana. Okay na, tinakil lang namin. And so, bukas kasi start na tayo ng trabaho natin. Nakatambak na ang trabaho namin. Kaya inilabas na namin dito kung ano yung mga salobin. Kayo na lang po ang bahalang pumusga dito sa problema namin na ito. Kayo nang bahala kung ano yung masasabi nyo. And kung may mga tao na gustong tumulong sa amin, advice at makakatulong sa amin, so tatanggapin namin. So bukas, start na ulit tayo ng tutorial video natin para doon sa mga ka-aircon kasi natin. parang lutang na kami. Move on muna kami sa problema. Lutang na lutang na yung mga isip namin. So ngayon ay Sunday, bukas ay Monday, mag-start tayo ng trabaho. So 1 linggong na-delay ang trabaho natin dahil dito sa problema. Okay na tayo? Okay na. So ayos. Okay.